Akala mo okay lang na dumating ng late sa misa at umuwi ng maaga kahit hindi pa nag-final blessing? Nagkakamali ka. At hindi po ito maliit na bagay. Isa ito sa mga bagay na dapat mong malaman bilang Katoliko. Kasi hahantong na po yan sa tanong na, ano ba talaga ang misa para sa'yo? Isang obligasyon lang? Isang routine lang? O isang banal po na encounter kay Kristo? Marami po ang ganito ang mindset. Okay lang na malate basta naka-attend. Okay lang umalis basta nakapag-communion. Sa unang tingin po parang harmless, parang normal lang, parang maliit na bagay lang. Pero ang totoo po dito, mali ang mindset na ito. Bakit? Dahil hindi mo po nauunawaan ang misa. Kung ang tingin mo sa misa ay attendance check, ay schedule lang, ay routine lang, at natural na lang na malate ka, mawala ng focus, umalis ka agad, nako po, iba ang pagpapakahulugan mo ng misa. Pero ganito po ang katotohanan. Ang misa po ay hindi attendance check. Hindi po yan event, hindi po yan gathering lang, hindi po yan weekly obligation lang. Ang misa po ay sacrifice ni Kristo. In Catechism of the Catholic Church 1367, sinasabi po dito, the sacrifice of Christ and the sacrifice of the Eucharist are one single sacrifice. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi po ito remembrance lang. Hindi po ito symbol lang. Hindi po ito reenactment lang. Ito ay isang sakripisyo ng krus na ginagawang present. Ito pong malalim na katotohanan dito. Kapag nasa misa ka, hindi ka lang po nasa simbahan. Nasa Calvary ka. Nandoon si Jesus, inaalay ang sarili niya. Para sa kasalanan ng mundo, para sa iyo. Now, ito po ang mahalagang tanong. Kung nasa paanan ka ng krus, darating ka pa bang late? Magiging relax ka pa ba? Aalis ka ba agad? Sigurado po kung hindi. Dahil kung naiintindihan mo po ang nangyayari, magbabago ang kilos mo. Hindi ka po late dahil busy ka. Madalas late ka dahil hindi mo nakikita ang halaga ng misa. Bakit mahalaga po ang buong misa? Ang misa po ay hindi po pira-piraso. Ito po ay isang buo at kumpletong pagsamba. May dalawang pangunahing bahagi po ito. Liturgy of the Word, dito po nagsasalita ang Diyos sa iyo. Sa scriptures, sa gospel, sa homily. Hindi lang po ito lecture. Ito po ay personal na mensahe ng Diyos sa buhay mo. Ang tanong po dito, kung dumating ka after nito, ano ang na-miss mo? Salita ng Diyos. Ang pangalawang bahagi po ay ang Liturgy of the Eucharist. Dito na po ibinibigay ni Kristo ang kanyang sarili. Offering, consecration, communion. At ito na pong pinakamataas na bahagi. Now, hindi mo po pwedeng paghiwalayin ang dalawa. Hindi po ito optional. Hindi po ito interchangeable. Hindi po ito selectable. Hindi po ito buffet. Hindi po ito pick your part. Ito po ay buong pagsamba. Sinasabi nga po in Hebrews chapter 10 verse 25, do not neglect meeting together. Hindi po sinasabi dito na pumunta ka lang kailan mo gusto. Ang ibig sabihin po nito, makibahagi ka ng buo. Kung pinipili mo lang ang part na gusto mo, hindi ka po sumasamba. Ikaw ang nasusunod. No, pwede bang mag-communion kahit late? Ito po ang tanong na ayaw po sagutin ng marami. Well, direktahang sagot po, kung late ka na, lalo na lumampas ng gospel, hindi ka nararapat mag-communion. Bakit? Dahil ang communion po ay hindi hiwalay sa misa. Ito po ay bunga ng pakikinig sa salita, pagsisisi, paghanda, pakikiisa sa sakripisyo. Ngayon ang tanong po natin dito, kung dumating kang late, nakinig ka ba ng salita ng Diyos? Hindi. Nakipag-prepare ka ba? Hindi. Nakipagbahagi ka ba sa buong misa? Hindi rin. Pero tatanggap ka ng katawan ni Kristo? Nako po, may malaking disconnect po yan. Now, ito pong malalim na katotohanan. Ang communion po ay hindi reward. Hindi po yan bonus. Hindi po yan attendance prize. Ito po ay culmination ng buong misa. Kung hindi ka po dumaan sa proseso, hindi po kumpleto ang pakikiisa mo. Now, doon naman po sa bakit mali ang maagang pag-alis? Dahil ito pong madalas na ginagawa ng iba. Communion, then aalis na agad. Well, ang tanong po natin dito, tapos na ba ang misa? Tapos na ba ang pagsamba? Wala na bang Diyos doon? Hindi pa po. May mga huling bahagi pa. Mayroon pang final prayer, blessing, at dismissal. At ang dismissal po ay mission. Sinasabi nga po, go forth, the mass is ended. Hindi po umaalis ka na lang, kundi dalhin mo si Kristo sa mundo. Hindi ka po pinapaalis ng Diyos, pero ikaw po ang naunang umalis. Now, hindi po ito tungkol sa oras.
Ito po ay tungkol sa pagpapahalaga. Kung may mahalaga kang meeting, aalis ka ba agad? Hindi po. Pero bakit sa Diyos kaya mong umalis agad? Ang problema po dito ay hindi lang timing. Ito po ay reverence. In Hebrews chapter 12 verse 28 sinasabi dito, offer to God acceptable worship with reverence and awe. Reverence po ay paggalang. Ang awe ay takot na may paggalang. Kung ganito ka sa misa, late, distracted, early exit, ano pong sinasabi nito? Hindi mo nauunawaan ang nangyayari. Now, mayroon bang valid exemptions? Linawin po natin ito. Hindi po lahat ng late ay kasalanan. May iba po na valid reason. May emergency, may sakit, may unavoidable situation. Hindi ka po hinuhusgahan ng simbahan. Pero kung habit na, nako po, doon na po nagiging problema. Ano pong tamang gawin? Well, dumating po ng maaga sa misa para makapag-prepare ka. Makibahagi ka sa buong misa, sa word, sa Eucharist. Manatili hanggang sa dulo dahil mayroon pang blessing. Mag-focus, hindi po sa cellphone. Hindi mo po pinupuntahan ng misa para matapos, kundi para makatagpo si Kristo. Ang pinakamalalim po na issue dito, hindi po tungkol sa oras. Ito po ay tungkol sa puso. Ang tanong po natin, ano ba ang halaga ng Diyos sa iyo? Kung kaya mong magstay ng 2 oras sa mall, pero hindi mo kaya ng 1 oras sa misa, may problema na po tayo dyan. Now, tandaan po natin ito. Sa misa, si Jesus ay present. Kaya mahalagang tanong po ay, kung nandyan si Jesus, aalis ka ba agad o mananatili ka? Nasa sa inyo na rin po ang sagot. So, okay lang ba na malate at tumalis agad? Well, hindi kung sinasadya. Okay lang ba na mag-communion kahit late? Well, hindi rin kung hindi ka nakikibahagi sa buong misa. So, okay lang ba na malate at tumalis agad? Maliwanag pong sagot, hindi. Kung sinasadya. Now, okay lang ba na mag-communion kahit late? Maliwanag pong sagot, hindi. Kung hindi ka nakibahagi sa buong misa. Ang misa po ay hindi obligasyon lang. Ito po ay encounter with God. Kung ang misa ay krus ni Kristo, hindi ka dapat late. Kung ang misa ay presensya ng Diyos, hindi ka dapat magmamadaling umalis. Hindi po ito simpleng attendance lang. Ito po ay pakikipagtagpo sa Diyos, huwag mo itong madaliin. Kaya kung sang-ayon ka sa video na ito, i-comment po sa baba. I will take the Mass seriously. Please like and share at supportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat.